Welcome back to a series so sadistic, even Frieza subscribed in today's video. Welcome back mga kaunggoy sa legendary series. So meron tayong issue ngayon mga kaunggoy. Jelay Andres mga kaunggoy. So kilalaan nyo po siya. Ex po siya. Di ba nag-annulment sila nung kailan, no? So si King Badger, naging asawa niya, si Jelay, pero right now, single na sila ngayon kasi nagpa-annul na, naging successful yung annulment ni Jelay dito kay Badger, mga kaunggoy. So, pag-uusapan natin lahat ng to sa video na ito, mga kaunggoy, kasi merong bagong issue na lumalaganap, alright? And without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, it is I, Manong Jaire. So ngayon, pag-uusapan natin itong ongoing drama at malaking issue daw to, sabi ng mga ibang tao dito kaya Jelay Andres at kay Badger mga kaunggoy. So sino ba si Badger? Actually nakita ko na to si King Badger na sa social media noon. Isa ba siya sa mga parang ex-battalion, yung mga hype beast noon, nung era na yon? Did this guy right here mga kaunggoy? Ito ex-battalion nga. Ex-battalion nga siya. So seriously, this guy right here nagustuhan ni Jelay. Ito kasi, si Zian Gaza. Nag-post siya, hindi ko alam kung sa Facebook ba to or sa kung saan man. Basta nag-post siya somewhere in a public setting. So basically, meron siyang mga statements na alleged shit. Actually, minsan kasi ang hirap paniwalaan nito ni Zian Gaza kasi ang dami niyang sinasabing shit na walang mga walang mga evidence mga kaunggoy, tulad nitong video na to na pinost niya walang evidence wala siyang pinapakitang evidences or links or something or context mga kaunggoy. So ang hirap maniwala dito kay Zian Gaza. So apparently ito si Zian Gaza, sinabi niya na si King Badger ay nag-cheat kay Jelay with Yumi. Ngayon ito si Yumi ay 17 years old daw siya at the time nung nilalandi nitong ni King Badger. And nabuntis si Yumi ni King Badger. While sila, or mag-asawa sila ni Jelay mga kaunggoy. Now here's the thing. What the fuck is wrong with King Badger? I mean, tingnan nyo. Ito. Papakita natin si ito, Jelay Andres. Okay, ngayon napapaisip ako, why would he cheat on her? What the fuck, bro? I don't get it. Why would you cheat on her? Dapat in-end mo na muna, tapos pupunta ka na lang kay Yumi. Although, medyo delikado dito yung kay Yumi, kung totoo man. Kasi minor daw si Yumi nung time na to, mga kaunggoy. Sabi ni Zian Gaza daw. No? Medyo ang hirap paniwalaan, no? So, fine-frame ni Zian Gaza na groomer, or grooming daw. Si King Badger, ginugroom daw niya si Yumi nung time na to. Na King Badger took advantage of a minor and tahimik ngayon si King Badger kasi parang alam mo ayaw harapin ni King Badger yung mga issue shit mga kaunggoy, no? So parang sabi ni Zian Gaza, bakit ka nananahimik na nasasaktan si Yumi, binabash si Yumi ng mga tao, bakit ikaw King Badger wala kang sinasabi, gano'n, blah, blah, blah. Which is, ayun nga, ang dami nagbabash kay Yumi when in fact, ang deserve ng bashing dito ay si King Badger. Eto si King Badger, hindi ko gets Okay na, actually maganda si Jelay Why would he cheat on her? I don't get it, mga kaunggoy. Na, hindi ko gets yung mga ibang hindi ko nilalahat pero bakit ang daming mga tao na sa music industry na fuckboy, mga kaunggoy. Ngayon, gusto ko pag-usapan yung fuckboy topic na yan in a separate video, pero nakakapagtaka kasi bakit yung mga lalo na yung mga meron kasi ako mga kilala or mga kaklase na part ng music industry
na sa rapping shit, mga kaunggoy, and nagtataka ako na ang dami sa kanila mga babaero and shit eh. Tapos ang gaganda ng mga girlfriend nila eh. So napapaisip ako, what the fuck, man? And ito naman mga babaeng to, masyado silang in love sa mga, oh, ang galing niya, matamis siya magsalita, hinaharana niya ako. Tapos magtataka sila, oh, lahat ng lalaki manloloko kasi ganito, ganyan, blah, blah, blah. Well, here's the thing, motherfucker. Naghahanap ka kasi sa maling lugar. Gusto mo lang matitinong lalaki? Pumunta ka sa gym. Maghanap ka sa fitness gym. Doon maraming matitinong lalaki. No? Doon maraming matitino. 'Di ba? Kasi yung mga tao sa gym, yung mga lalaki sa gym, yung mga tulad ko na nasa gym, disiplinado kami. Alam namin yung sacrifice, alam namin yung discipline eh. Yung iba, hindi ko alam sa iba, pero I'm just saying mga kaunggoy, no? Etong mga babaeng to, bago nila sabihin na lahat ng lalaki ganito, ganyan, manloloko, nasa maling lugar kasi kayo naghahanap eh. Try nyo maghanap sa ibang lugar. Diba? Try nyo maghanap sa mga babae dyan. Try nyo maghanap sa gym. O minsan sa... Hindi ko alam eh. Actually, hindi ko na alam eh. Sa gym siguro, marami talaga na matitino doon mga kaunggoy. Kasi alam ng mga gymmers, alam naming mga gym bros, mga gym rats, ang word na discipline, right? I'm just saying. May mga tao nagsasabi na, oh, fake friend to si Zian Gaza kasi akala ni Zian Gaza tinutulungan niya si Yumi, kaso lang parang the more na ginawa ni Zian Gaza to, the more na parang mas lalong nasira si Yumi eh. Mas lalong yung negative attention na punta kay Yumi eh. No? So, parang mas sinisira pa ni Zian Gaza si Yumi by doing this shit, right? I'm just saying. So, basically, itong post na ni Jelay nito, sobrang haba kasi mas lalo tayong hahaba dito sa video na to pag binasa ko lahat word per word eh. So, ito, dito sa post na to, binrake ni Jelay yung silence, no? Kasi gusto niya i-address yung inaccurate trending rumors about yung past marriage niya sa kay Badger, no? So gusto niya marinig natin lahat ang kanyang side of the story, mga kaunggoy, no? So yung mga highlights dito, being hurt or calling oneself a victim does not erase the choices made or exempt from someone facing consequences, all right? So noting that those involved were adults who knew right from wrong. So doon pa lang sa sinabi ni Jelay na noting that those involved were adults who knew right from wrong. So mapapaisip ka, adults who knew right from wrong. And this is coming from herself. Na part talaga ng issue, no? Hindi si Zian Gaza na wala namang kinalaman or some shit, no? Na nagsispread lang ng hearsay dersay. Habang ito si Jelay Andres, sinabi niya talaga na first-hand experience siya. So sabi niya, were adults who knew right from wrong. So mapapaisip kayo, sinabi ni Zian Gaza na groomer daw si Badger or minor daw si Yumi. Mapapaisip ka talaga, ang daming inconsistencies sa mga stories, mga kaunggoy. Pero kanino ka mas maniniwala? Sa taong kasama sa first-hand experience na story or isang outside person lang na friend lang kuno ni ganto ganyan. So mapapaisip ka talaga no? So ni-reveal din ni Jelay na yung trauma from the betrayal resulted in lasting mental health conditions that required medication and hospitalization, while her ex-husband si Badger ay puro pambababae at nagkakaroon daw ng affair in their own home. So yung mga cheating shit na ginagawa ni Badger sa sarili nilang bahay. What the fuck, bro? At ito pa, gusto ko lang isabihin to. Yung lasting mental health conditions. Ngayon ang dami nagsasabi, oh, hindi totoo ang mental health, hindi totoo ang... Fuck you, totoo po ang mental health. I know that shit. Alam ko ang mental health, no? If hindi totoo ang mental health, then, ito, ipapakita ko sa inyo, ito, brainwaves to, This is science. This is biology. Okay? Yung mga tao nagsasabi na, oh, walang depression, hindi totoo ang depression. Fuck you, wala kayong alam. Wala kayong alam.
No, i-research nyo muna. Okay? Mental health is real. I know this from first-hand experience, mga kaunggoy. Lalo na sa mga heartbreaks. Yes, a heartbreak can really fuck up your mental health, mga kaunggoy. Like, really. Like, I'm speaking from first-hand experience, mga kaunggoy. It really fucked me up. And ako rin, nag-medication din dun dahil dun, mga kaunggoy. So, I'm just saying, I'm just explaining, no? And she also urges young women to refrain from getting involved with married or committed men. Basically, sinasabihan niya ang mga kabataan na mga babae or lahat ng babae, sinasabi niya na iwasan niyo yung mga lalaking may asawa and may girlfriend, ganon. So, actually, mapapaisip ka eh. Dapat hindi na niya kailangan sabihin to eh. Like, what the fuck na lang yung generation ngayon, mga kaunggoy? Putang ina naman. Nakakainis yung generation ngayon. Ang daming mga shit na ganito. What the fuck, man? Okay, eto. So, pinoint out niya yung story ni Zian Gaza. And sabi daw ni Jelay na yung story ni Zian Gaza is inaccurate and one-sided. And sinabi ni Jelay mismo kay Zian Gaza na sana kinontak mo na lang ako directly in the future or kung saan man, sana kinontak mo na lang ako directly para may balanced perspective ka sa story before sharing information publicly. Actually, totoo to. Ngayon, kung may alam kayo ng mga story na, oh, ito nangyari, ganito, bla bla bla, mga kaunggoy. Here's the thing, kung may naririnig kayong story about sa isang tao na sinabi sa'yo ng isang tao, matuto kayong mag-research or tanungin mismo yung mga tao involved. Kausapin mismo yung mga tao involved. Know all sides of the story bago ka mag-spread ng mga bullshit. Kasi ang daming mga taong ganun eh. Nagsispread agad sila ng bullshit without even knowing all sides of the story, mga kaunggoy, because there will always be another side to every story, mga kaunggoy. Hindi lang po yung one side. Multiple sides yan, yung mga stories na naririnig natin, mga kaunggoy, no? So, wag po tayong tanga, alright? I'm just saying, mga kaunggoy, no? So, ito, moving on, no? So, yun yung post ni Jelay Andres, so, ayun. Here's the thing. Ang primary culprit talaga dito talaga is si King Badger. King Badger is the root of all evil dito sa issue na to, mga kaunggoy. Actually, grabe yung root of all evil. Siguro, he is the root of this entire controversy, mga kaunggoy. Let's just say that, no? Actually, ang daming mga shit ni... Actually, kung titingnan mo pa lang si King Badger, parang hindi siya ganun katino, mga kaunggoy. I'm just saying. Hindi siya mukhang matino. At meron siya mga pattern of behaviors noon, ganon. Tapos, actually, ito nga yung medyo shit, you know? So, may mga evidences of abuse, no? So, nakikita po natin na si Yumi ay pinisikal ni Badger, mga kaunggoy, no? So, isa pa yan, no? So, inaabuso niya yung mga babae niya, sinasaktan niya, binibigatan niya ng kamay yung mga babae niya, mga kaunggoy, which is actually shit. Like, grabe talaga to si King Badger, no? Grabe talaga to si King Badger. Hindi ko alam kung bakit ang lakas ng tama niya, mga kaunggoy. I don't know what the fuck is wrong with that guy, no? So, ito yung ending natin. Let's end this shit with this, alright? Ang daming nagbabash kay Yumi. Ang daming nagbabash sa third party, mga kaunggoy. When yung tunay na may kasalanan dito is si King Badger. Siya yung may tunay na kasalanan dito. Bakit ang daming galit kay Yumi sa third party? Although, medyo naiintindihan ko, I understand a bit na, si Yumi kasi, siya rin naman kasi pinatulan naman niya si Badger, so may kasalanan din siya. Yes, alam ko na may kasalanan din si Yumi. Pero that doesn't change the fact na ang pinaka may shit talaga dito is si King Badger, mga kaunggoy. Bakit hindi lahat ng outrage na kay King Badger? Bakit yung iba na kay Yumi, mga kaunggoy? It doesn't fucking make sense. It doesn't fucking make sense. Yes, you can bash them both, pero yung majority ng pangbabash dapat na kay King Badger, no?
I'm just saying, mga kaunggoy, alright? I'm just saying. No, so, what are your thoughts on all this? Like, ano masasabi nyo dito sa issue? Actually, popular now eh. Popular now to si Jelay Andres eh. Ayun o, popular now eh. Oh, Jelay Andres issue. So, talagang pangmalakasan 319,000 likes, mga kaunggoy. So, nakikita po natin, grabe oh. Trending po talaga tong issue na to. So, buti pinag-uusapan ko to ngayon, alright? So, what are your thoughts on all this? Like, put in the comments below and let me know. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. I gotta head out.